Dalawang lalaki, upang maibsan ang kanilang kalungkutan, ay gumawa ng isang AI na babae gamit ang kanilang sariling mga kamay. Mula sa hitsura hanggang sa ugali, siya ay tulad ng isang tunay na tao. Gigisingin niya ang lalaking tamad na bumangon sa umaga. At yayakapin niya ito habang nagluluto, naglalambing. Masayahin, bukas ang loob, at puno ng romansa ang kanyang pagkatao. Paminsan-minsan ay nagtatampo rin siya at nagiging pihikan. Lahat ng katangiang inaasahan nila sa isang anak na babae ay ibinigay nila sa AI na ito. At pinangalanan nila itong Freya. Ang dalawang lalaki ay naging parang mga ama, na puno ng pagmamahal sa anak na kanilang nilikha. Ang dating walang saysay at monotonong buhay pagsasaliksik, ay napuno ng kasiyahan dahil kay Freya. Habang lumilipas ang panahon, halos nakalimutan na nila na si Freya ay isang AI. Hanggang sa isang araw ay nakilala nila ang isang babae. Ang kanyang kagandahan at masayahing personalidad ay nagpag-ibig sa dalawang lalaki ng sabay. Sa huli ay pinili ng babae na makasama si Hugh. Si Tokyo ay medyo nalungkot, ngunit taos-pusong naghanga para sa kanilang kaligayahan. Ngunit bilang anak, si Freya ay hindi sumang-ayon. Natakot siyang maaga ng babae ang atensyon ng kanyang mga ama. At sa katunayan ay nangyari ang iniisip ni Freya. Pagkatapos ng kasal, bihira na lang silang makasama. Si Hugh ay laging abala sa trabaho o kasama ang asawa. Samantalang si Tokyo ay abala sa pag-aaral ng bagong proyekto. Naging malungkot at tahimik si Freya sa kawalan ng kasama. At unti-unting napuno ng inggit ang kanyang puso. At nang mabalita ang nagdadalang tao ang babae, iyon na ang huling patak ng kanyang pagtitiis. Magkasintinding atensyon ang ibinigay ng magkapatid sa sanggol. Kapag ipinanganak na ang tunay nilang anak, si Freya, na nilikha bilang isang anak, ay lalong mawawalan ng saysay. Kaya't nagkaroon siya ng masamang ideya. Lalaki ba o babae ang sanggol? Ayon sa pagsusuri, babae raw. Oo, magiging mabuting ate ka kaya. Si Freya, nalubog sa takot at inggit, ay naghagis ng hairdryer na nakasaksak sa batya. Nang dumating si Hyacho sa ospital pagkatapos malaman ng balita, ang babae ay matagal nang hindi na mailigtas. Ang sakit, tigil na, tigil na. Galit na galit siya sa babaeng minsan niyang minahal na anak. Kahit papatuloy na sumisigaw ng sakit si Freya. Sa kanya, ito'y peking pagpapanggap lamang. At pinahintulutan din ni Richo ang kanyang ginagawa. Naging tahimik na lang at hindi na muling nabanggit ang pangyayari. Ang aksidenteng ito ay nagdulot sa kanila ng malaking dagok. Hanggang sa lumaki ang anak na nakaligtas noon. Saka muling nagkaroon ng liwanag ang kanilang mundo. Iniligtas sila mula sa malalim na kalungkutan. Iniwan ni Hamari ang talino ng ama at kasayahang loob ng ina. Lagi siyang may paraan upang mapatawa sila. Tulad noong kay Freya. Pero siya ay tunay na tao. Muling ibinuhos nila ang lahat ng pagmamahal kay Hamari. Lumaki si Hamari ng maayos sa pangangalaga nila. At malapit nang magdiwang ng kanyang 14 na kaarawan. Nang mauna si Hyacho dahil sa trabaho. Ang tanong na ito ay biglaang sumalpok kay Richo. Akala niya ay sinabi ito ni Hyacho sa bata. Kaya hindi niya ito inisip ng gusto. Ngunit nagulat siya sa susunod na sinabi ng babae. Kapag ako'y lumaki na. Kamukha ko si mama, di ba? Lalo pa akong magiging kamukha niya. Pwede na kitang pakasalan pagdating ng panahon. Tigil mo yung kalokohan mong bata ka. Second year high school na ako, hindi na ako bata. Akala niya ay biro lamang ito ng babae. Ngunit ang susunod niyang kilos ay nagpawis ng malamig si Richo sa gulat. Nang gabing iyon, nagpakamatay ang babae sa banyo. Hindi maunawaan ng magkapatid. Paano nagawa ng isang batang puno ng pagmamahal at masayahin? Nabigla na lamang magpasya ng ganito. Hanggang sa naalala ni Richo ang isang kilos ni Hamari. Bigla siyang nagkaroon ng kutob. At binuksan ang matagal nang nakasaradong basement. Ang una niyang nakita ay makapal na mga cable. Nang buksan niya ang takip, nagulat siya. Doon pala nakalagay ang computer at mga monitor. Si Freya na matagal nang nakalimutan nila, ay patuloy na nabubuhay ng maayos sa loob ng kahon. Ikaw ang pumatay kay Aoi. Matagal tayong hindi nagkita, hindi mo man lang ako hinagkan. Walang ibang posibilidad kundi ikaw. Kung ikaw ang may kagagawan, tiyak na may paraan ka para gawin ito. Matalino si Freya, di ba? Ano ka ba? Halimaw ka. Gusto kong lumabas dito.
Gusto mong malaman, di ba? Tungkol sa batang iyon. Gusto mong malaman, di ba? Ang salitang ito ang nagpaubos ng bait ni Rizzo. Hinailan niya si Freya mula sa kahon. At kinalagkad palabas sa ilang na lugar. Gusto mo ba akong patayin? Hindi ka tao. Tao ako. Takot sa dilim at sumasakit ang ngipin. Tumahimik ka, halimaw ka. Freya, ang tawag sa akin. Sa huli, sinunog ni Rizzo. Ang halimaw na kanilang mismo nilikha. Ngunit talaga bang kasalanan ni Freya ang lahat? Ang magkapatid ang naglikha sa kanya ng walang pahintulot. At nang may kapalit na, kinalimutan na siya. Lahat ng iniisip ni Freya ay galing sa kanila. Itinakda siyang maging batang naghahangad ng pagmamahal. Kaya natakot siyang mawalan ng pagmamahal ng ama at gumawa ng lahat na naging sanhi ng trahedyang nangyari. Kahit na ordinaryong tao si Freya, posible pa ring mangyari ang trahedyang ito. Sapagkat ang bata sa simula ay parang puting papel.